Malakas ang hampas ng hangin, kasabay ng walang tigil na pagbuhos ng ulan na tila bagalit ang langit. Para kay Lucas de la Vega, ang gabi ay isa na namang sagabal, isang perwisyo sa kanyang perpektong schedule. Basang-basa ang kanyang mamahaling suit at bawat hakbang ng kanyang Italian leather shoes ay lumilikha ng nakakainis na tunog sa nababahalang kalsada ng Baguio. Kanina lang, nasa loob siya ng isang marangyang conference room, ang boses niya ay nangingibabaw, puno ng kapangyarihan habang isinasara ang isang 10 milyong pisong kontrata sa telepono. Ngayon, heto siya, walang driver, walang payong, tila isang basang sisiw na naligaw sa sarili niyang teritoryo. Sa di kalayuan, natanaw niya ang mainit na liwanag mula sa The Alpenglow Hotel, ang pinakabago at pinakamarangyang hotel sa buong siyudad ng Pines. Ang hotel na pag-aari niya. Isang monumento ng kanyang tagumpay, ng kanyang ambisyon. Isang pilit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Makakarating din siya sa wakas. Habang papalapit, sa ilalim ng malawak na silong ng hotel, may naaninag siyang isang anino. Isang babae. Yakap-yakap ang 3 maliliit na bata, nakikisilong mula sa bagsik ng ulan. Isang ordinaryong tanawin na karaniwang hindi niya papansinin. Ang mga ganitong tao ay parte lang ng tanawin, mga numerong hindi kasama sa kanyang mga financial report. Ngunit nang biglang kumislap ang isang matalim na kidlat, sandaling nagliwanag ang buong paligid. At sa isang iglap, huminto ang mundo ni Lucas, ang mukha ng babae. Gula-gulanit ang damit, payat ang mga pisngi, at bakas sa mga mata ang pagod na tila pasan ang buong mundo. Ngunit sa likod ng lahat ng yon, ang mukha ay hindi maipagkakaila. Mariel. Ang pangalan ay parang isang multo na bumulong sa kanyang isipan. 5 taon. 5 mahahabang taon mula nang huli niyang makita ang mukhang iyon. Ang mukhang tinalikuran niya sa Makati para sa isang pangakong mas maningning. Hindi siya makagalaw. Ang lamig na kanina'y nanunuot sa kanyang buto ay napalitan ng isang kakaibang init na gumapang sa kanyang dibdib. Pagsisisi. Dahan-dahan siyang humakbang palapit. Ang puso niya'y kumakabog na tila gustong kumawala. Nakayuko si Mariel, abala sa pag-aayos ng manipis na kumot sa kanyang mga anak. Hindi pa siya napapansin nito. At doon, napako ang tingin ni Lucas sa mga bata. 2 babae at 1 lalaki. Maliliit, nanginginig sa ginaw. Ang kanilang mga mukha ay bahagyang natatakpan ng buhok na basa ng ambon. Lumuhod si Lucas, hindi alintana, ang mamasa-masang sahig. Gusto niyang makita. Kailangan niyang makita. Itinuro ng isa sa mga batang babae ang kanyang mukha. Mama, may tao po. Dahan-dahang itinaas ni Mariel ang kanyang paningin. Ang kanilang mga mata ay nagtama. Nakita ni Lucas ang gulat, ang takot, at ang isang pamilyar na sakit na mabilis na naging isang pader ng yelo sa pagitan nila. Ngunit hindi na doon nakatutok ang atensyon ni Lucas. Nakatitig siya sa 3 pares ng maliliit na mata na ngayon ay nakatingin sa kanya. Mga matang puno ng inosenteng pagtataka. Mga matang kulay kape, hugis almendras. Ang mga matang iyon. Ang mga matang tumitingin pabalik sa kanya tuwing umaga sa salamin, para siyang sinuntok sa sikmura. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. 3. Hindi isa, kundi 3. Sa isang iglap, ang lahat ng kanyang tagumpay, ang mga gusaling ipinatayo niya, ang milyon-milyong nasa bangko niya, lahat ay nawalan ng halaga. Ang buong mundo niya ay gumuho sa ilalim ng isang malamig na ulan sa Baguio. Sa harap ng 3 pares ng mga matang pag-aari niya. Mariel, ang pangalan niya ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Isang pabulong na tunog ng purong pagkabigla. Hindi kumurap si Mariel. Hinigpitan niya ang yakap sa kanyang mga anak. Itinago sila sa likod niya na parang isang inahing agila
na poprotekta sa kanyang mga sisiw. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay lumabas, ay walang emosyon. Malamig. Kasing lamig ng ulan. Anong ginagawa mo rito? Layuan mo kami. Para kay Mariel Santos, ang ulan ay isang kaaway. Ito ang nagpapalamig sa manipis na kumot ng kanyang mga anak. Ito ang pumipigil sa kanya na makahanap ng disenteng masisilungan. At ngayong gabi, ang ulan din ang nagdala pabalik sa demonyong matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang boses niya, ang mukha niya, kahit nabasa ng ulan at bahagyang nabago ng panahon, iyon pa rin si Lucas. Ang lalaking minahal niya ng buong buo at ang lalaking dumurog sa kanya ng walang awa. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang pader na 5 taon niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ang biglang nagkaroon ng bitak. Sa isang saglit, bumalik ang lahat. Ang sakit, ang pangungulila, ang mga gabing umiiyak siya habang yakap-yakap ang kanyang lumalaking tiyan, mag-isa. Kailangan kong gawin to, Mariel. Iyon ang huling sinabi ni Lucas sa kanya sa kanilang maliit na apartment sa Makati. Walang emosyon, malamig. Hindi ka kasama sa mga plano ko. Ang mga salitang yon ay parang lason na muling gumapang sa kanyang sistema. Ngayon, heto siya. Nakaluhod sa kanyang harapan, ang mamahaling damit ay nabahiran na ng putik. Anong karapatan niyang tumingin sa mga anak niya na parang may pakialam siya? Layuan mo kami. Ulit niya, mas matigas, mas may diin. Bawat salita ay sandata. Bawat salita ay panangga. Hindi kumilos si Lucas. Nanatili itong nakatitig sa mga bata. Kay Elma, Inigo, at Lira. Nakita ni Mariel ang pagkabigla sa mga mata nito. Ang unti-unting pagkaunawa na sinundan ng isang emosyong hindi niya mabasa. Pagsisisi? Imposible. Walang puso ang lalaking ito. Sila ba ay... Hindi maituloy ni Lucas ang sasabihin. Hindi mo sila kilala. Putol ni Mariel. Sabay talikod. Hinila niya ang kanyang mga anak palayo sa silong. Pabalik sa ulan. Mas gugustuhin pa niyang mabasa sila kaysa manatili ng kahit isang segundo pa kasama ang lalaking ito. Ngunit isang mainit na kamay ang humawak sa kanyang braso. Mariel, wag. Nagmamakaawa ako. Ang paghawak na yon, pamilyar. Dati, ang hawak na yon ang nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Ngayon, para itong bakal na pumapaso sa kanyang balat. Bitawan mo ko. Sigaw niya, sapat na para mapatingin ang ilang gwardiya ng hotel. Pakinggan mo muna ako, parang awa mo na. Sabi ni Lucas, ang boses ay basag. Ang mga bata, nilalamig sila. Hayaan mo akong itawid kayo sa gabi. Kahit isang gabi lang, walang kapalit. Tumingin si Mariel sa kanyang mga anak. Si Lira ay nagsisimula ng manginig. Si Inigo, ang kanyang tahimik na anak, ay nakayakap ng mahigpit sa kanyang binti. Nakita niya ang takot sa kanilang mga mata. Doon siya natalo. Hindi dahil kay Lucas, kundi dahil sa pagmamahal niya sa kanyang mga supling. Napapikit siya ng mariin. Isang gabi lang para sa kapakanan ng mga anak niya. Pagkatapos nito, aalis sila. Maglalaho na parang bula. Tumango siya isang beses lang nang hindi tumitingin kay Lucas. Ang sumunod na mga sandali ay tila isang panaginip. Isang masamang panaginip. Isang itim na sasakyan ang huminto sa harap nila. Pinagbuksan sila ni Lucas ng pinto. Ang hangin sa loob ng sasakyan ay mabigat. Halos hindi ka makahinga. Si Lucas ang nagmamaneho, tahimik, ang mga mata ay paminsan-minsang sumusulyap sa rearview mirror, nakatingin sa 3 bata sa likod. Si Mariel ay nakatingin lang sa labas ng bintana. Pinapanood ang pagpatak ng ulan, nagbibilang ng mga segundo hanggang matapos ang impyernong ito. Dinala sila ni Lucas sa isang maliit pero malinis na apartment. Isa sa mga unit na pag-aari rin pala niya. May mainit na tubig, malambot na kama, at pagkain.
mga bagay na matagal nang ipinagkait sa kanila ng tadhana. Habang pinapaliguan niya ang mga bata at pinapatulog, si Lucas ay nanatili sa sala, hindi gumagalaw, tila isang estatwang binabantayan sila. Nang sa wakas ay makatulog na ang tatlo, lumabas si Mariel ng silid. "Salamat," sabi niya. Ang salita ay parang buhangin sa kanyang lalamunan. "Aalis na kami bukas ng umaga." "Mariel, mag-usap tayo." Pakiusap ni Lucas. Umiling siya. "Wala na tayong dapat pag-usapan, Lucas. Tapos na tayo, 5 taon na ang nakakaraan. Ang gabing ito ay para lang sa mga bata, hindi para sa'yo." Puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Hindi siya bibigay. Hindi niya hahayaang sirain ulit ng lalaking ito ang buhay nilang mag-iina. Humiga siya sa tabi ng kanyang mga anak. Niyakap sila ng mahigpit. Pinakinggan niya ang kanilang mahihinang paghinga. Sila ang kanyang lakas. Sila ang kanyang mundo. At ipinapangako niya, walang sino man, lalo na si Lucas de la Vega, ang makakakuha nito mula sa kanya. Ngunit kahit sa kanyang pagtulog, ang anino ni Lucas ay nanatili. Isang paalala ng isang nakaraang ayaw mamatay. Kinaumagahan, nagising si Mariel sa mahinang katok sa pinto. Inaasahan niyang aalis na si Lucas, iiwan sila gaya ng ginawa niya dati. Ngunit nang buksan niya ang pinto, bumungad sa kanya si Lucas. May bitbit na sandamakmak na paper bags. Gatas, diapers, damit para sa mga bata, gamot. Ang puso ni Mariel ay tila isang drum na pinupukpok. Ang galit na inipon niya ay nagsimulang makipaglaban sa isang emosyong matagal na niyang kinalimutan. "Mariel," sabi ni Lucas, ang mga mata ay puno ng isang bagay na hindi pa niya nakita dati. "Pagsusumamo. Hayaan mo akong bumawi. Para sa kanila." Ang mga salita ni Mariel ay parang isang sampal, isang paalala na ang pagitan sa kanila ay hindi lang 5 taon, kundi isang karagatan ng sakit at kawalan-ano ng tiwala. Ngunit sa halip na sumuko, isang determinasyon ang pumuno sa pagkatao ni Lucas. Para sa 3 pares ng mga matang nakita niya kagabi, handa siyang harapin ang lahat. Tinanggap ni Mariel ang mga gamit hindi dahil sa kanya, kundi para sa mga bata. Iyon ang tanging pagsang-ayon na nakuha niya, isang maliit na siwang sa pader na nakapalibot dito. At para kay Lucas, sapat na yon. Nagsimula ang kanyang kakatwang paglalakbay bilang isang ama. Ang unang hinto, ang supermarket. Siya si Lucas de la Vega, ang CEO na kayang magpatakbo ng isang multibilyong kumpanya, ay nakatayo ngayon sa gitna ng baby section, litong-lito. Napatitig siya sa walang katapusang hanay ng mga dilatang gatas at diaper. Ano ang pagkakaiba ng stage 1 sa stage 2? Bakit may plus ang iba? Sa sobrang pagkalito, napilitan siyang tawagan ang kanyang sekretarya sa Makati. "Sir Lucas, napatawag po kayo?" Sagot ng babae sa kabilang linya. Ang boses ay alerto. "Cynthia, I need information." Sabi niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Anong gatas ang para sa mga 5 taong gulang? 3 sila. Narinig niya ang sandaling pag-aalinlangan sa boses ni Cynthia bago ito naging professional muli. "Copy, sir. Researching now." Nang mga sandaling iyon, naramdaman ni Lucas ang kabalintunaan ng kanyang sitwasyon. Kaya niyang bumili ng buong kumpanya ng gatas, pero hindi niya alam kung ano ang ipapainom sa sarili niyang mga anak. Habang hinihintay ang tawag ni Cynthia, tumunog ang isa pa niyang cellphone. Ang pribadong linya, naiilan lang ang nakakaalam. Nang makita niya ang pangalan sa screen, isang pamilyar na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Don Ricardo. Huminga siya nang malalim bago sumagot. "Don Ricardo." "Lucas, anak." Ang boses sa kabilang linya ay malumanay, ngunit may bigat, parang seda na nakabalot sa bakal. "Nasaan ka? Mayroon tayong board meeting na kailangan mong puntahan. Ang mga investors mula Japan ay nagtatanong na." "Nasa Baguio ako. May personal na bagay lang na inaasikaso."
sagot ni Lucas. Pilit pinapanatiling matatag ang kanyang boses. Isang mahinang tawa ang narinig niya. Personal na bagay? Lucas, alam nating dalawa na walang lugar para sa personal na bagay sa mundong ginagalawan ng natin. Ang imperyong itinatayo natin ay hindi nagpapahinga. Huminto ito saglit. Sana ay hindi isang babae ang dahilan ng pagkasira ng iyong focus. Alam mo na ang nangyari dati. Ang huling pangungusap ay isang babala, isang paalala sa kapangyarihan at impluwensya ni Don Ricardo sa buhay niya. Siya ang humulma kay Lucas. Siya ang nagturo sa kanya na ang ambisyon ay dapat unahin sa lahat. I can handle it, mariing sabi ni Lucas. Sana nga. Dahil malaki ang nakataya rito, Lucas, huwag mong hahayaang isang maliit na aberya ang sumira sa lahat ng pinaghirapan natin, sabi ni Don Ricardo bago ibaba ang tawag. Pagkatapos ng usapan, pakiramdam ni Lucas ay nasasakal siya. Ang anino ng Makati ay umabot na hanggang Baguio, ngunit ng gabing iyon, mula sa di kalayuan, pinanood niya si Mariel at ang mga bata sa labas ng kanilang apartment. Nakita niya kung paano sila naghahati sa isang maliit na piraso ng tinapay. Nakita niya ang pagod sa mukha ni Mariel habang pinapatulog ang tatlo. At nakita niya ang nangiti sa mga labi ng kanyang mga anak kahit sa gitna ng kahirapan. Isang bagay ang naging malinaw sa kanya. Ang imperyo ni Don Ricardo ay gawa sa bakal at salamin. Ngunit ang mundong nasa harap niya ngayon ay gawa sa pagmamahal at sakripisyo. At ito ang mundong gusto niyang maging bahagi. Kinabukasan, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan, hindi para sa kumpanya, kundi para sa kanila. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hanapan si Mariel ng isang disenteng trabaho sa isang local na art gallery. Isang trabahong malapit sa hilig nito sa pagpinta. At para masiguro na hindi sila mapapaalis, binayaran niya ang renta ng apartment para sa isang buong taon. Sa kanyang isip, ito ay isang solusyon, isang paraan para pagaanin ang buhay nila nang hindi direktang nakikialam. Ito ay isang kilos ng pag-aalaga, hindi ng pagkontrol. Ngunit hindi ganoon ang dating nito kay Mariel. Kinagabihan, habang naglalakad siya pabalik sa kanyang hotel, hinarang siya nito. Ang tindig ni Mariel ay matigas. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit na hindi niya nakita kahit sa unang gabi ng pagkikita nila. Hawak nito ang isang resibo. Ang resibo ng bayad sa upa. Ang boses niya ay tila isang latigo nang magsalita ito. Hindi ko kailangan ng limos mo, Lucas. Ang galit ni Mariel ay parang isang naglalagablab na apoy. Paano niya nagawa ito? Paano naglakas loob si Lucas na pakialaman ang buhay na pinaghirapan niyang buuin ng mag-isa? Ang pagbabayad ng upa, ang pag-aalok ng trabaho, ang lahat ng yon ay hindi tulong, kundi isang insulto. Isang paraan para ipamukha sa kanya na wala siyang kakayahan, na kailangan niya ang pera nito para mabuhay. Hindi ito limos, Mariel. Tinutulungan lang kita. Mahinahong sabi ni Lucas, ngunit hindi nito napawi ang apoy sa kanyang dibdib. Hindi ko hiningi ang tulong mo. 5 taon, Lucas. 5 taon akong nabuhay nang wala ka. Pinalaki ko ang 3 anak na dapat ay responsibilidad mo rin ng mag-isa. Kaya wag na wag mong iisipin kahit isang saglit na hindi ko kaya. Bulyaw niya. Ang bawat salita ay puno ng sakit at pride. Tumalikod siya at naglakad palayo. Iniwan si Lucas na nakatayo sa gitna ng malamig na gabi. Sa kanyang pag-uwi, nagpasya siya. Aalis sila. Hahanap siya ng ibang lugar. Kahit mas mahirap, basta malayo sa anino ng lalaking ito. Ngunit ang tadhana ay may ibang plano. Kinabukasan, habang nag-iimpake siya ng kanilang iilang gamit, biglang inatake ng mataas na lagnat si Inigo, ang kanyang tahimik at pinakamahinang anak. Namutla si Mariel nang maramdaman ang init sa noo nito. Dinala niya ito sa pinakamalapit na health center, ngunit sinabi ng doktor na kailangan nitong ma-confine sa ospital dahil sa tindi ng impeksyon.
ospital. Ang salitang iyon ay katumbas ng perang wala siya. Habang yakap-yakap niya si Inigo sa labas ng health center, naramdaman niya ang pagtulo ng kanyang mga luha. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman niya ang tunay na kawalan ng pag-asa. Handa niyang isanla ang kanyang kaluluwa para sa kaligtasan ng kanyang anak. At tila dininig ng langit o ng demonyo ang kanyang panalangin. Isang pamilyar na itim na sasakyan ang huminto sa kanyang harapan. Bumaba si Lucas, ang muka ay puno ng pag-aalala. Anong nangyari? Tanong nito. Ang mga mata ay nakatuon sa namumutlang mukha ni Inigo. Sa sandaling iyon, lahat ng pride ni Mariel ay gumuho. Wala na siyang lakas para itaboy ito. Wala na siyang lakas para magalit. Ang tanging naroon ay ang takot ng isang ina. May lagnat siya. Mataas. Sabi niya, ang boses ay nanginginig. Kailangan daw siyang dalhin sa ospital. Walang sinabi si Lucas. Maingat niyang kinuha si Inigo. Mula sa mga bisig ni Mariel, isinakay sa kotse at pinaandar ito patungo sa pinakamagaling na ospital sa Baguio. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Si Lucas ang kumausap sa mga doktor. Siya ang pumirma sa mga papeles. Siya ang nagbayad ng lahat. Napaupo na lang si Mariel sa isang sulok ng pribadong silid. Pinapanood ang lalaking minsan niyang sinumpa na ngayon ay nagliligtas sa buhay ng kanyang anak. Sa sumunod na 2 araw, hindi umalis si Lucas sa kanilang tabi. Siya ang nagbabantay kay Inigo kapag kailangang umuwi ni Mariel para asikasuhin sina Elma at Lira. Siya ang bumibili ng pagkain. Siya ang matiyagang nagbabasa ng libro para sa bata. Isang hapon, pagbalik ni Mariel sa ospital, natigilan siya sa may pintuan. Nakita niya si Lucas, nakaupo sa tabi ng kama. Matiyagang tinuturuan si Inigo kung paano gumawa ng isang saranggolang papel. At si Inigo, ang kanyang anak na bibihirang ngumiti, ay tumatawa. Isang tunog na parang musika sa pandinig ni Mariel. Isang mainit na pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang bagay na pilit niyang nilalabanan. Nang gabing iyon, naabutan niyang mahimbing na natutulog si Inigo. Habang si Lucas ay nakaupo sa sofa, nakatulog na rin sa pagod. Ang isang kamay ay hawak pa rin ng isang librong pambata. Lumapit si Mariel. Tinitigan niya ang mukha ni Lucas sa pagtulog na wala ang tigas ng kanyang panga, ang kunot sa kanyang noo. Sa sandaling iyon, hindi siya ang makapangyarihang CEO. Siya lang si Lucas, ang Lucas na minahal niya noon. Ang pader na yelo sa kanyang puso ay nagsimulang matunaw. Hindi niya namalayan. Inaayos na niya ang kumot para takpan ito. Nagising si Lucas sa kanyang paggalaw. Nagkatinginan sila sa katahimikan ng silid. Salamat, Lucas. Halos pabulong na sabi ni Mariel. Sa lahat. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Lucas. Isang ngangiting puno ng pag-asa. Para sa kanya, Mariel. Para sa kanila. Sa mga sandaling iyon, sa loob ng isang tahimik na silid sa ospital, isang munting sinag ng pag-asa ang nagsimulang sumilip. Ngunit sa pag-uwi ni Mariel kinabukasan para kumuha ng mga damit, habang naghahalongkat siya sa isang lumang baul, isang bagay ang nahulog mula sa mga nakatuping damit. Isang lumang dyaryo nakatago sa ilalim ng lahat. Binuklat niya ito at ang kanyang puso ay biglang nanlamig. Nasa front page ang isang malaking litrato. Isang mas batang Lucas de la Vega nakikipagkamay sa mga dayuhang investor. At sa ilalim nito, isang headline na tila isang suntok sa kanyang sikmura. Proyekto ng De La Vega Prime Holdings, isang bagong bukang liwayway para sa Cordillera. Para kay Lucas, ang mga araw pagkatapos lumabas ni Inigo sa ospital ay tila isang regalong hindi niya inaasahan. Ang pader na itinayo ni Mariel ay hindi pa tuluyang gumuho, ngunit may mga siwang na siyang ngayon. Nakikita niya ito sa paraan ng pagtingin nito sa kanya. May kaunting pag-aalinlangan pa rin, ngunit nawala na ang purong galit. Napalitan ito
ng isang maingat na pagtanggap. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Lucas ang pagiging isang tunay na ama. Tuwing umaga, siya ang naghahatid ng almusal. Isang umaga, dinalhan niya ng isang saranggola, si Inigo, at ang nangiti sa mukha ng bata ay mas maningning pa sa sikat ng araw sa Baguio. Binilhan niya ng mga pangkulay, si Lira at Elma, at maghapon silang nagdrawing sa sahig ng maliit na apartment. Ang mga simpleng sandaling iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang kontratang napanalunan niya. Isang hapon, habang pinagmamasdan niya ang tatlong bata na naglalaro, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Ang perpektong araw. Dadalhin niya sila sa Mines View Park. Bibili niya sila ng matamis na strawberry taho. Ipaparanas niya sa kanila ang isang normal na araw ng isang pamilya. Isang pamilyang buo. Habang nakatingin siya sa mga litrato na palihim niyang kinunan gamit ang kanyang cellphone, ang tawa ni Lira, ang seryosong mukha ni Elma habang nagdodrawing, ang pambihirang nangngiti ni Inigo. Naramdaman niya ang isang matinding pangangailangan na bigyan sila ng lahat. Ang pinakamagandang buhay na kaya niyang ibigay, at ang buhay na yon ay nangangailangan ng pera. Ng kapangyarihan, ang isiping iyon ang nagbalik sa kanya sa realidad ng Makati. Ang kumpanya, ang De La Vega Prime Holdings, naalala niya ang pinakaunang proyekto na nagpasimula sa lahat. Ang malaking development sa Cordillera. Iyon ang proyektong naglagay sa kanya sa mapa. Ang proyektong hinangaan ng lahat, lalo na ni Don Ricardo. Iyon ang kanyang obra maestra. Nagdala ito ng mga kalsada, trabaho, at progreso sa isang lugar na dati napag-iwanan na. Ngunit kasabay ng alaala ng tagumpay ay isang munting tinik. Isang bagay na matagal na niyang pilit na kinakalimutan. Bumalik siya sa isang malamig na boardroom, 5 taon na ang nakalipas. Nasa harapan niya ang isang mapa at isang daliri ni Don Ricardo ang nakaturo sa isang maliit na komunidad. May iilang pamilya na kailangang ilipat. Sabi ng batang Lucas noon, may bahid ng pag-aalala sa kanyang boses. Ngumiti lang si Don Ricardo. Isang nangiting hindi umabot sa mga mata nito. Inakbayan siya nito. Anak, sa mundo ng negosyo, may mga kailangang isakripisyo para sa mas malaking layunin. Collateral damage. Tandaan mo yan. Ang tagumpay ay may kaakibat na halaga. Ipinilig ni Lucas ang kanyang ulo. Pilit iwinawaksi ang alaala. Negosyo lang iyon. Isang sakripisyong kailangan para marating kung nasaan siya ngayon. At ngayon, dahil sa sakripisyong yun, mabibigyan niya ng magandang buhay ang kanyang mga anak. Iyon ang mahalaga. Tama. Iyon ang mahalaga. Bumalik ang kanyang atensyon sa mga bata, sa kanilang mga tawa. Ito ang kanyang buhay ngayon. Hindi ang malamig na boardroom sa Makati. Puno ng pananabik, kinuha niya ang kanyang cellphone para i-text si Mariel tungkol sa kanyang plano. Isang surprise trip sa Mines View. Siguradong magugustuhan ito ng mga bata. Siguradong mapapangiti nito si Mariel. Ngunit bago pa man niya maitype ang unang salita, isang mensahe ang pumasok mula kay Mariel. Nangunot ang noo niya. Bihira itong mag-text. Binuksan niya ito, ang ngiti ay hindi pa nawawala sa kanyang mga labi. Ang laman ng text ay maikli, walang emosyon, at tila isang patalim na bumaon sa kanyang dibdib. Kailangan nating mag-usap. Ngayon din. Biglang nawala ang nangiti ni Lucas. Isang pamilyar na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Ang init na dala ng pag-asa ay biglang napalitan ng panlalamig. May mali. Isang bagay na napakasama ang pakiramdam niya. Ang apartment ay tahimik, ngunit ang katahimikan ay mabigat. Puno ng tensyon na halos hiniwa ang hangin. Pagpasok ni Lucas, agad niyang naramdaman na ang lahat ng munting pag-asang inipon niya sa mga nakaraang araw ay malapit nang maging abo. Si Mariel ay nakatayo sa gitna ng sala. Hindi siya galit. Ang emosyon sa kanyang mukha ay mas malalim,
Mas masakit, ito ay ang mukha ng isang taong muling pinagtaksilan. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang lumang, naninilaw na dyaryo. Ipinatong niya ito sa maliit na mesa. Ang litrato ni Lucas, mas bata at puno ng ambisyon, ay tila nanguuyam sa kanya. Ang proyektong ito, Lucas, nagsimula si Mariel. Ang boses ay kalmado, ngunit may panginginig. Ang De La Vega Prime Holdings, ang unang malaking tagumpay mo, ang nagpayaman sa'yo. Tumango si Lucas, hindi alam kung saan patungo ang usapan. Oo, Mariel, iyan ang nagsimula ng lahat. Nagsimula ng lahat, ulit ni Mariel. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Itinuro niya ang isang bahagi ng mapa ng proyekto na nakaprint sa dyaryo. Isang maliit na lugar na binilugan niya ng pulang tinta. Pamilyar ba sa'yo ang lugar na ito? Tinitigan ito ni Lucas. Isang maliit na barangay, walang pangalan, isang tuldok lang sa mapa ng kanyang tagumpay. Iyon ang isa sa mga lugar na kailangan i-develop. Hindi, Lucas! Putol ni Mariel. Ang boses ay nagsimulang tumaas. Huwag mo akong bigyan ng corporate na sagot. Ang lugar na yan, iyan ang San Celestina. Ang baryo kung saan ako lumaki. Ang lugar kung saan nakatayo ang bahay ng mga magulang ko. Ang lupang ipinamana sa kanila ng kanilang mga ninuno. Biglang nanlamig si Lucas. San Celestina, naalala niya. Ang pangalan ay nabanggit sa isa sa mga report. Ang komunidad na nagprotesta. Ang komunidad na binaliwala niya. Mariel, alam ko pero... Alam mo, ang kalmadong maskara ni Mariel ay tuluyang nabasag. Napalitan ito ng purong sakit at galit. Alam mo na sa akin yon. Alam mo na tinitibag mo ang tahanan ko, ang pinagmulan ko, habang ako, nag-iisa sa Makati, dinadala sa sinapupunan ko ang mga anak mo? Hindi ko alam na ganoon kalaki ang epekto. Huwag kang magsinungaling. Sigaw niya, ang luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Ang perang ginamit mo para bayaran ang ospital ni Inigo, ang pagkaing ipinakain mo sa mga anak ko, dugo at luha ba ng mga kababayan ko, ang pinambili mo niyan? Bawat salita ay isang saksak sa puso ni Lucas. Wala siyang maisagot dahil totoo. Totoo ang lahat ng yon. Pinili niyang huwag pansinin. Pinili niyang maging bulag. Ngunit ang pinakamasakit na suntok ay hindi pa dumarating. May kinuha si Mariel mula sa ilalim ng dyaryo. Isang lumang sulat, lukot na, at halos mapunit. Akala ko ikaw ang pinakamasama, Lucas. Nagkamali ako, sabi niya. Ang boses ay puno ng lason. Mayroon pa palang mas demonyo sa'yo. Iniabot niya ang sulat. Kinuha ito ni Lucas. Ang mga kamay ay nanginginig. Ito ay isang kasunduan sa pagbenta ng lupa na may petsang 1 taon bago pa man pumasok ang De La Vega Holdings. Ang bumili, isang maliit na kumpanyang hindi niya kilala. Ang nagbenta, ang lolo ni Mariel na pumanaw na. At sa ilalim ng kasunduan, nakapirma bilang saksi ang isang pamilyar na pangalan, kasama ang isang eleganteng pirma na kabisado niya, Ricardo Salcedo, Don Ricardo. Ang lolo ko ay niloko, sabi ni Mariel. Ang luha ay tuloy-tuloy nang dumadaloy sa kanyang pisngi. May matagal na palang alitan ng pamilya namin at ang mga Salcedo. Ginamit kanya, Lucas. Ginamit kanya para makuha ang lupa at para sirain tayo. At ikaw, nagpagamit ka. Natulala si Lucas. Ang lahat ng piraso ay nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang pagpipilit ni Don Ricardo sa proyektong iyon, ang pagmamanipula nito sa kanya para iwan si Mariel. Hindi lang ito tungkol sa negosyo. Personal ito. At siya ang naging perpektong kasangkapan. Mariel, hindi ko alam. Maniwala ka, hindi ko alam ang tungkol dito. Pagmamakaawa niya, humahakbang palapit. Huwag! Sigaw ni Mariel. Umatras na, tila siya isang makamandag na ahas.
Mas masahol ka pa kaysa sa dati, Lucas. Dahil noon, iniwan mo lang ako. Ngayon, binigyan mo ako ng pag-asa. Pinaniwala mo ako na maaari kang magbago. At pagkatapos, sinampal mo sa mukha ko na ang buong pagkatao mo ay itinayo sa mga kasinungalingan at sa pagdurusa ng mga taong tulad ko. Puno ng pagkamuhi ang kanyang mga mata. Isang pagkamuhi na mas malalim kaysa sa galit. Ito ay ang pagkamuhi ng isang pusong 2 beses dinurog ng iisang tao. Binuksan niya ang pinto. Umalis ka. Sabi niya, ang boses ay walang laman, walang emosyon, tapos na. At wag na wag ka nang magpapakita sa amin kailanman. Bago pa man makasagot si Lucas, ang pinto ay isinara ng malakas sa kanyang harapan. Ang tunog ay tila isang hatol, isang pagtatapos. Narinig niya ang isang mahinang tunog mula sa loob, ang tunog ng isang taong napaluhod at umiiyak ng walang tigil. At si Lucas, naiwang nakatayo sa labas, basag, durog, at sa wakas ay nauunawaan ang tunay na halaga ng imperyong kanyang itinayo. Pagkasara ng pinto, sumandal si Mariel dito. Ang lakas ay tila hinihigop mula sa kanyang katawan. Ang tunog ng pag-iyak na narinig ni Lucas ay hindi para sa kanya. Ito ay para sa sarili niya, para sa pusong muling nabasag, para sa pag-asang umusbong at agad na pinatay. Ngunit hindi siya pwedeng magtagal sa sahig. Narinig niya ang mahinang boses ng kanyang anak mula sa silid. Mama, okay ka lang po? Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Tumayo siya, huminga ng malalim, at isinuot muli ang maskara ng isang malakas na ina. Okay lang si Mama, anak, sabi niya. Pilit na pinapasigla ang boses habang pumapasok sa kwarto. Magliligpit lang tayo ng gamit. Mamamasyal tayo sa ibang lugar. Ang kasinungalingan ay mapait sa kanyang dila. Paanong naging ganito ang buhay nila? Ang apartment na ito, ang mga damit na suot ng mga anak niya, ang pagkain sa kanilang mesa. Lahat ay nabahira ng kasalanan. Lahat ay lason. Hindi na sila pwedeng manatili dito. Bawat sulok ng lugar na ito ay isang paalala ng isang masakit na katotohanan. Walang pag-aalinlangan, binuksan niya ang luma nilang aparador at inilabas ang isang sirang maleta. Sinimulan niyang ilagay ang iilang damit na pag-aari nila. Ang mga laruan, ang isang kupas na litrato ng kanyang mga magulang. Mama, aalis na po tayo? Tanong ni Elma, ang panganay. May pagtataka sa boses. Hindi na po babalik si Tito Lucas? Ang pangalan ay parang isang karayom na tumusok sa kanyang tainga. Napayuko si Mariel, ayaw ipakita ang sakit sa kanyang mga mata. Hindi na anak, tayo-tayo na lang ulit. Nakita niya ang lungkot sa mukha ng kanyang mga anak. Nasasaktan siya para sa kanila. Sandali nilang natikman ang pagkakaroon ng isang ama para lang bawiin ulit ito. Kasalanan niya ito. Dapat ay hindi niya hinayaang makalapit si Lucas. Dapat ay naging mas matatag siya. Habang nag-iimpake, biglang tumunog ang kanyang luma at nababasag na cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Nag-alinlangan siyang sagutin ito. Ngunit baka importante. Hello? Walang sumagot sa kabilang linya. Tanging isang kakaibang garalgal na paghinga ang kanyang narinig. Hello? Sino to? Ulit niya. Nagsisimula ng kabahan. Isang malamig at tila sinadyang baguhin na boses ang nagsalita. Mariel Santos. Biglang nanlamig ang buo niyang katawan. Sino ka? Isang kaibigan na nagbibigay ng payo, sabi ng boses. May mga bagay na hindi mo dapat pinakikialaman. May mga taong hindi mo dapat kinakalaban. Ano ang ibig mong sabihin? Nanginginig na tanong ni Mariel. Ang sulat na hawak mo, sabi ng boses, at ang puso ni Mariel ay tila hihinto sa pagtibok. Paano niya nalaman? Itapon mo yan. Kalimutan mo na ang lahat. Huwag kang makialam sa hindi mo laban.
Naramdaman niya ang pagtayo ng kanyang mga balahibo. Ito ay hindi lang tungkol kay Lucas. Mas malalim, mas mapanganib. Kung hindi, lakas loob na tanong ni Mariel. Isang mahinang, nakakakilabot na tawa ang kanyang narinig. Maganda ang mga anak mo, Mariel. Matalino, masigla. Siguraduhin mong mananatili silang ganyan. Isipin mo ang kapakanan nila. Bago pa man siya makasagot, ibinaba na ang tawag. Nahulog ang cellphone mula sa kanyang kamay. Ang banta ay malinaw. Hindi na ito tungkol sa kanyang nasirang puso. Tungkol na ito sa buhay ng kanyang mga anak. Ang takot ay parang isang malamig na kamay na humigpit sa kanyang lalamunan. Si Don Ricardo. Sigurado siyang may kinalaman ang lalaking yun dito. Napagtanto niya na si Lucas ay isang maliit na bahagi lamang ng isang mas malaking halimaw. Kinagabihan, dinala niya ang kanyang mga anak sa sementeryo. Sa harap ng puntod ng kanyang mga magulang, niyakap niya ang kanyang tatlong anghel. Itay, inay. Bulong niya sa hangin. Tulungan niyo po ako. Kailangan kong protektahan ang mga apo ninyo. Ipapangako ko, ilalayo ko sila sa panganib kahit anong mangyari. Sa ilalim ng dilim, walang ibang laman ang isip ni Mariel kundi ang pagtakas. Kailangan nilang mawala. Kailangan nilang magtago sa isang lugar kung saan hindi sila maaabot ng mga anino ng Makati. Pumara siya ng taxi at nagpahatid sa terminal ng bus. Habang hawak-hawak ang mga kamay ni na Elma at Lira at karga-karga si Inigo na natutulog, bumili siya ng 3 tiket. Saan po, ma'am? Tanong ng tindera. Tumingin si Mariel sa board ng mga destinasyon. Pumili siya ng isang lugar na malayo, isang pangalang halos hindi niya kilala. Sa pag-akyat nila sa bus, hindi niya mapigilang lumingon pabalik. Iniiwan niya ang lahat, ang sakit, ang mga alaala, at ang munting pag-asang minsan niyang naramdaman. Ang bus ay umandar, dahan-dahang lumalayo sa mga ilaw ng Baguio, patungo sa isang madilim at walang katiyakang kinabukasan. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isipan ni Lucas. Bawat ulit ay mas malakas, mas mapanakit. Nanatili siyang nakatayo sa labas ng apartment, hindi makagalaw, habang ang lamig ng gabi ay niyayakap siya na parang isang malamig na kamatayan. Wala na. Ang pamilyang sandali niyang naramdaman, ang pag-asang sandali niyang nakamtan, lahat ay naglaho na parang bula. Ilang oras siyang naroon, nakatitig lang sa pintuan, umaasang bubukas itong muli. Umaasang isa lang itong masamang panaginip. Ngunit ang pinto ay nanatiling sarado. Nang sa wakas, ay nagkaroon siya ng lakas na gumalaw. Ang unang ginawa niya ay tawagan si Mariel. Ring lang ito ng ring, hanggang sa marinig niya ang boses ng operator. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Sinubukan niya ulit, at ulit, at ulit, walang sagot. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, bumalik siya sa apartment. Umaasa siyang lumamig na ang ulo ni Mariel. Umaasang papakinggan na siya nito. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang apartment na walang buhay. Tahimik, walang laman. Binuksan niya ang pinto na hindi nakakandado. Pumasok siya. Ang mga kama ay maayos na. Ang mga pinagkainan ay malinis. Walang bakas ng pagmamadali. Ngunit wala na sila. Sa ibabaw ng mesa, nakita niya ang susi ng apartment at isang maliit na tumpok ng pera, ang eksaktong halaga na ibinayad niya sa ospital. Isang huling sampal sa kanyang mukha. Isang huling pagdidiin na ayaw ni Mariel ng kahit ano mula sa kanya. Napaluhod si Lucas sa gitna ng sala. Sa sahig, nakita niya ang isang bagay na maliit at makulay. Isang Crayola, kulay dilaw. Ang paboritong kulay ni Lira. Pinulot niya ito, at ang maliit na bagay na yon ay tila may bigat ng buong mundo. Doon, sa gitna ng katahimikan, gumuho siya. Ang makapangyarihang CEO, ang lalaking hindi marunong umiyak, ay humagulgol na parang isang batang nawawala.
Sa gitna ng kanyang pagdurusa, tumunog ang kanyang cellphone, isang tawag mula sa kanyang sekretarya. Sir Lucas, pinapatawag po kayo ni Don Ricardo for an emergency meeting. Kailangan niyo na raw pong bumalik ng Makati. Asap. Walang emosyon siyang sumagot. Okay? Ang biyahe pabalik ng Makati ay malabo. Ang mga bundok at puno ay tila mga anino lang na dumadaan. Ang isip niya ay blangko. Ang puso niya ay manhid. Pagdating niya sa opisina ng De La Vega Prime Holdings, ang toring salamin na dati simbolo ng kanyang kapangyarihan, pakiramdam niya ay isa itong kulungan. Sa loob ng boardroom, naghihintay si Don Ricardo, nakaupo sa dulo ng mahabang mesa na parang isang hari sa kanyang trono. Ngunit ang nangiti sa mukha nito ay hindi ang karaniwang nangiti ng isang mentor. Ito ay ang nangiti ng isang buwitre na handa ng Manila. Lucas, mabutit nakabalik ka, sabi nito. Ang boses ay puno ng huwad na pag-aalala. May problema tayo, isang malaking problema. Inilapag nito ang isang folder sa mesa at itinulak palapit sa kanya. Binuksan ito ni Lucas. Laman nito ang mga dokumento, mga bank statement, mga papeles na may pirma niya, mga ebidensya ng mga ilegal na transaksyon, mga proyektong may kickback, mga kasalanang matagal nang ibinaon ng kumpanya. Ngunit ang lahat ng ebidensya ay nakaturo sa isang tao lamang, sa kanya. Ano to? Tanong ni Lucas, kahit alam na niya ang sagot. Proteksyon, anak, sabi ni Don Ricardo. Nitong mga nakaraang araw, masyado kang naging sentimental, masyado kang nagambala. Nagiging pabigat ka sa kumpanya, kaya gumawa ako ng contingency plan. Gagamitin mo akong fall guy, sabi ni Lucas. Ang boses ay walang buhay. Tumawa si Don Ricardo, isang tawang nakakakilabot. Fall guy? Hindi naman. Isipin mo na lang na isa kang sakripisyo para sa mas malaking layunin, gaya ng itinuro ko sa'yo. Tumayo si Don Ricardo at lumapit sa bintana, nakatanaw sa syudad na nasa ilalim ng kanilang mga paa. Ibibigay ko sa iyo lahat ng ito, Lucas. Ang kasalanan, ang parusa, kapalit ng pananahimik mo. At habang buhay kang magpapasalamat sa akin dahil ililigtas ko ang pangalan ng kumpanya. Tumingin si Lucas sa mga dokumento. Wala na siyang pakialam sa kumpanya. Wala na siyang pakialam sa pera. Isa lang ang nasa isip niya. Si Mariel. Bulong niya. Lumingon si Don Ricardo. Ang mga mata ay nanlilisik. Ang babaeng iyon. Isang maliit na problema. Nakausap na siya ng mga tauhan ko. Sana nakuha niya ang mensahe. Sa isang iglap, ang panlalambot ni Lucas ay napalitan ng apoy. Pinagbantaan mo sila? Tinulungan ko lang siyang magdesisyon. Ngumisi si Don Ricardo. Siya ay isang loose end, isang testigong nakakagulo na kailangang patahimikin. Mabuti na lang at umalis siya. Kung hindi, baka napilitan tayong gumawa ng isang bagay na mas permanente. Ang huling pangungusap ay isang deklarasyon ng giyera. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Lucas ang lahat. Wala na siyang pamilya. Malapit nang mawala ang kanyang kumpanya at ang buhay ng babaeng mahal niya at ng kanyang mga anak ay nasa panganib. Nasa kanya ang lahat. Pero sa katotohanan, wala siyang natira. Wala na siyang puwang para umatras. Wala na siyang pagpipilian. Ngunit habang nakatingin siya sa malamig at kalkuladong mga mata ni Don Ricardo, isang bagay ang nabuo sa loob niya. Hindi pagsuko. Hindi takot. Isang malamig at matalim na determinasyon. Kung wawasakin din lang siya ni Don Ricardo, sisiguraduhin niyang isasama niya ito sa kanyang pagbagsak. Iniwan ni Lucas ang boardroom. Ang bigat ng mundo ay tila pasan-pasan niya. Ngunit sa ilalim ng bigat na yon, mayroong isang kakaibang kalinawan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi na siya nag-iisip bilang isang CEO. Nag-iisip siya bilang isang ama na kailangang protektahan ang kanyang pamilya. Hindi siya umuwi sa kanyang marangyang penthouse. Dumiretso siya sa kanyang pribadong opisina sa pinakatuktok ng gusali.
Ang lugar na dati simbolo ng kanyang kapangyarihan, ngayong gabi, ito ang magiging sentro ng kanyang pagbagsak at pagtubos. Ikinandado niya ang pinto, isinara ang mga blinds, at sinimulan niya ang kanyang huling misyon. May dalawang paraan para labanan si Don Ricardo. Ang una ay ang paraan nito, gamit ang pera, impluwensya at pananakot. Ngunit alam ni Lucas na sa larong yun, palaging talo ang may konsensya. Ang ikalawang paraan ay mas mapanganib, mas masakit. Ang pagwasak sa sarili para mailabas ang katotohanan. Iyon ang pinili niya. Binuksan niya ang kanyang computer gamit ang kanyang pinakamataas na accesses bilang CEO. Pinasok niya ang pinakatago-tagong mga server ng De La Vega Holdings, ang black box, kung tawagin nila. Ang digital na baol kung saan nakatago ang lahat ng kasalanan ng kumpanya sa loob ng 20 taon. Nagsimula siyang mag-download, bawat file, bawat email, bawat recording ng tawag, ang mga kasunduan sa San Celestina, ang mga kickback mula sa mga politiko, ang mga ebidensya ng pagmamanipula ni Don Ricardo sa stock market. Lahat. Kasama na ron ang mga file na nagpapatunay ng sarili niyang pagkakasangkot. Hindi niya ito nilaktawan. In-archive niya ang lahat, walang tinira, walang itinago. Habang nagda-download ang mga files sa isang encrypted hard drive, binuksan niya ang kanyang personal na safe. Kinuha niya ang isang itim na ledger, ang personal na talaan ni Don Ricardo, na ipinagkatiwala nito sa kanya bilang tagapagmana. Dito nakasulat ang lahat ng pangalan, petsa at halaga, ang blueprint ng kanilang imperyo ng kasinungalingan. Nagpatuloy siya hanggang madaling araw. Isang montage ng isang taong sistematikong ginigiba ang sarili niyang buhay. Habang papalapit ang umaga, ang kanyang mesa ay puno na ng mga ebidensya. Pagkatapos, ginawa niya ang pinakamahirap na bahagi. Binuksan niya ang isang blangkong dokumento at nagsimulang mag-type. Hindi ito isang business proposal o isang legal na depensa. Ito ay isang liham ng pag-amin. Sinimulan niya sa simula. Ang kanyang ambisyon, ang paggabay ni Don Ricardo, ang pag-iwan niya kay Mariel, ang proyekto sa San Celestina. Inamin niya ang kanyang pagkabulag, ang kanyang kasakiman, ang kanyang kaduwagan. Hindi siya humingi ng awa. Isinalaysay lang niya ang katotohanan. Nang matapos, inilagay niya ang lahat, ang hard drive, ang ledger, at ang nakaprint na liham sa isang simpleng kahon. Tumawag siya sa isang numero, isang investigative journalist na kilala sa kanyang katapangan at integridad, isang taong minsan nang sinubukan ni Don Ricardo na sirain. Mayroon akong kwento para sa'yo, sabi ni Lucas sa telepono. Isang kwentong magpapabagsak sa isa sa pinakamalalaking kumpanya sa bansa. Ibibigay ko sa'yo lahat, walang kapalit. Pagkatapos ihatid ng isang pinagkakatiwalaang mensahero ang kahon, tinawagan naman niya ang kanyang abogado. I liquidate mo lahat ng personal assets ko, utos niya. Lahat. Ang mga bahay, kotse, stocks, ilagay mo ang kalahati sa isang trust fund para sa 3 bata. Sina Elma, Inigo at Lira Santos, ang kalahati. Ibigay mo bilang kompensasyon sa mga pamilya ng San Celestina. Sir Lucas, sigurado po ba kayo? Mawawala po sa inyo ang lahat. Gulat na sabi ng abogado. Matagal nang nawala sa akin ang lahat, sagot ni Lucas. Isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanya. Ngayon ko palang sinusubukang bawiin ang pinakamahalaga. Ang huling hakbang, tumayo siya, inayos ang kanyang suit, tumingin siya sa salamin. Ang nakita niya ay hindi na ang aroganteng CEO, isang lalaking pagod, ngunit may determinasyon sa mga mata. Tinawagan niya ang kanyang PR team. Magpatawag kayo ng press conference ngayong umaga. Mandatory attendance. Ilang oras ang lumipas, nakatayo na si Lucas sa isang podium, sa harap ng nagkikislapang mga kamera at nagkakagulong mga reporter. Ang buong mundo ng negosyo ay nanonood.
nag-aabang ng isang malaking anunsyo. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya diretso sa isang kamera na para bang kinakausap niya ang isang taong wala roon, isang taong nasa malayong lugar. Ang pangalan ko ay Lucas de la Vega. Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Umalingaw-ngaw sa buong silid. At mayroon akong gustong ipagtapat. Malayo sa gulo ng Maynila, sa isang maliit at maalikabok na bayan sa probinsya ng Quezon, sinubukan ni Mariel na magsimulang muli. Nakahanap siya ng trabaho bilang isang katulong sa isang maliit na karinderya. Sapat lang para may pambili ng pagkain at pambayad sa upa ng isang maliit na kwarto para sa kanilang apat. Ang buhay ay mahirap. Ang pagod ay palaging naroon. Ngunit ang mahalaga, ligtas sila. Malayo sila sa mga anino ng nakaraan. Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Isang tanghali, habang nagpupunas siya ng mesa sa karinderya, narinig niya ang nagkakagulong boses mula sa lumang telebisyon sa isang sulok. Karaniwan, hindi niya ito pinapansin. Ngunit isang pangalan ang narinig niya na nagpatigil sa kanyang paggalaw. Lucas de la Vega. Napalingon siya. At doon, sa screen, nakita niya siya. Nakatayo sa isang podium na papaligiran ng mga mikropono. Ang kanyang mukha ay seryoso, mas payat, at may lungkot sa mga mata na hindi pa niya nakita dati. Ano ba iyan? Ang CEO ng De La Vega? Magre-resign daw, sabi ng isa sa mga customer. Baliw yata. Sino ba namang matinong tao ang aayaw sa ganyang kayamanan? Sagot naman ng isa pa. Hindi pinansin ni Mariel ang mga usapan. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa telebisyon. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Lucas, narinig niya ang lahat. Ang pag-amin tungkol sa proyektong sumira sa San Celestina, ang pag-amin sa kanyang pagkakasala, sa kanyang pagkabulag, ang paglalantad sa lahat ng krimen at pagmamanipula ni Don Ricardo na sinusuportahan ng mga dokumentong ibinigay niya sa media. Napatakip si Mariel sa kanyang bibig, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Hindi sinusubukan ni Lucas na iligtas ang sarili. Inilalantad niya ang lahat, kasama na ang sarili niyang mga kasalanan, para makita ng buong mundo. At ang pinakamalaki kong kasalanan, nagpatuloy si Lucas, ang boses ay bahagyang nanginig, ay ang pagtalikod sa mga taong dapat ay pinrotektahan ko, ang pagpili sa pera at kapangyarihan kaysa sa pagmamahal at pamilya. Tumingin si Lucas diretso sa kamera. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Mariel ay siya lang ang kinakausap nito. Nasa gitna ng libu-libong taong nanonood, ang mga salitang iyon ay para lang sa kanya. Ginagawa ko ito, hindi para sa kumpanya. Hindi para linisin ang pangalan ko, dahil alam kong huli na ang lahat para doon. Ginagawa ko ito dahil ito ang tama. At ginagawa ko ito para sa 3 bata na sana'y balang araw. Kapag narinig nila ang pangalan ko, hindi lang ang isang sakim na negosyante ang maaalala nila, kundi isang amang natutong gawin ang tama sa huli. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, isang luhang hindi niya namalayan ang pumatak mula sa kanyang mata. Sinundan ito ng isa pa at isa pa. Hindi ito luha ng galit, hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng pagkaunawa. Naintindihan niya. Ang huling desisyon ni Lucas ay hindi para bawiin ang kanyang imperyo. Ito ay para bawiin ang kanyang kaluluwa. Ang pagsuko niya sa lahat ng kanyang yaman ay hindi isang pagkatalo. Ito ay isang pagtubos, isang sakripisyo, isang balita ang biglang lumabas sa ilalim ng screen. Breaking news, Don Ricardo Salcedo, inaresto ng mga awtoridad sa kanyang opisina sa Makati. Lahat ng assets ng De La Vega Prime Holdings pansamantalang sinuspinde. Tapos na. Pinunasan ni Mariel ang kanyang mga luha. Ang bigat na matagal nang nakadagan sa kanyang puso ay unti-unting gumaan. Ang pader na itinayo niya sa paligid nito, na gawa sa galit at sakit, ay tuluyan ng gumuho.
Dahil sa ilalim ng lahat ng yon, ang pagmamahal na minsan niyang naramdaman para kay Lucas, hindi pala ito tuluyang namatay. Nagtago lang, naghihintay. Tumingin siya sa labas ng bintana, patungo sa direksyon ng Baguio. Bigla siyang nagkaroon ng isang desisyon. Hindi na sila kailangang magtago. Hindi na sila kailangang tumakas. Oras na para umuwi. Lumipas ang 6 na buwan. Ang iskandalo ng De La Vega Holdings ay unti-unti nang nawala sa mga headline na palitan ng mga bagong balita. Si Don Ricardo ay nasa bilangguan, naghihintay ng kanyang paglilitis. Ang kumpanya ay unti-unting binubuwag. Ang mga ari-arian ay ibinebenta para bayaran ang mga utang at mga kaso. At si Lucas de la Vega, ang dating hari ng Makati, ay naging isang ordinaryong tao. Wala na ang kanyang mga kotse, ang kanyang penthouse, ang kanyang milyones. Ang tanging natira sa kanya ay ang mga kasong sibil na kailangan niyang harapin mula sa mga pamilyang naapektuhan ng kanyang mga proyekto. Ngunit sa kabila ng lahat, sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang kapayapaan. Gumaan ang kanyang dibdib, malaya mula sa bigat ng kasinungalingan. Isang hapon, habang naglalakad sa Session Road sa Baguio, kung saan siya pansamantalang naninirahan sa isang maliit na inuupahang kwarto, isang pamilyar na tanawin ang nakakuha ng kanyang pansin. Sa isang maliit na pwesto sa palengke, sa gitna ng mga makukulay na bulaklak, nakatayo ang isang babae. Payak ang kanyang suot, ngunit ang ngiti sa kanyang labi habang inaabot ang isang bungkos ng bulaklak sa isang customer ay mas maningning pa sa araw. Mariel. Huminto ang pag-ikot ng mundo ni Lucas. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang puso niya ay kumakabog. Napansin siya ni Mariel. Ang kanilang mga mata ay muling nagtama. Ngunit ngayon, wala nang galit, wala nang sakit. Tanging isang mahinahong pag-unawa. Lucas, sabi ni Mariel, ang kanyang boses ay malumanay. Mariel, sagot niya, halos pabulong. Ang ganda ng mga bulaklak mo. Ngumiti si Mariel. Salamat, ito ang maliit naming negosyo. Sa likod niya, sumilip ang 3 pamilyar na mukha. Sina Elma, Inigo, at Lira. Mas malusog sila ngayon, mas masigla. Tumingin sila kay Lucas, hindi na may takot, kundi may pag-uusisa. Walang nagsalita sa kanila. Hindi sinubukan ni Lucas na humingi ng tawad dahil alam niyang hindi sapat ang mga salita. Hindi rin siya humingi ng pangalawang pagkakataon. Alam niyang wala siyang karapatan. Ang tanging sinabi niya ay, "Kamusta na kayo?" Iyon ang nagsimula ng lahat. Sa mga sumunod na linggo, naging parte ng routine ni Lucas ang pagdaan sa flower shop. Minsan, tutulong siyang magbuhat ng mga paso. Minsan magbabasa siya ng libro para sa mga bata habang abala si Mariel. Walang pilitan, walang inaasahan. Isang dahan-dahang paghilom lamang. Isang linggo ng hapon, habang nag-aayos sila ng mga bulaklak, biglang nagsalita si Mariel. Aakyat kami sa Mines View mamaya. Gusto mo bang sumama? Ang simpleng tanong na yon ay parang isang awit sa pandinig ni Lucas. Tumango siya, hindi maitago ang nangiti. At doon, sa parehong lugar na minsan niyang pinangarap para sa kanila, natupad ito sa paraang hindi niya inaasahan. Walang marangyang sasakyan, kundi isang maingay na jeep. Walang mamahaling pagkain, kundi isang simpleng baon ng kanin at adobo. Nakatayo silang 5 sa viewing deck, pinapanood ang paglubog ng araw sa mga bundok ng Cordillera. Ang langit ay nag-aapoy sa kulay kahel at lila. Hinawakan ni Lucas ang kamay ni Inigo. Sa kabilang dulo, hinawakan ni Mariel ang kamay ni Elma at Lira. Papa! Bulong ni Inigo, ang unang beses na tinawag siya nito sa ganoong paraan. Naramdaman ni Lucas ang pag-init ng kanyang mga mata. Tumingin siya kay Mariel na nakatingin din sa kanya. May maliit na ngiti sa mga labi. Sa ngiting iyon, nakita niya ang lahat. Pagpapatawad, pagtanggap, at isang pangako ng isang bagong simula.
Hindi na sila mayaman. Hindi na sila makapangyarihan. Si Lucas ay isang lalaking nagbabayad pa rin sa kanyang mga kasalanan. At si Mariel ay isang simpleng ina na nagpapalaki ng kanyang mga anak. Ngunit habang magkakasama silang nakatayo roon, magkakahawak kamay, sa ilalim ng papalubog na araw, naramdaman nila ang isang yaman na hindi kayang bilhin ng pera. Ang yaman ng pamilya, ng kapatawaran, at ng pag-asang dala ng isang bagong umaga. Wala man silang hawak na material na bagay, hawak naman nila ang kamay ng isa't isa. At sa sandaling iyon, iyon lang ang mahalaga. Hawak nila ang lahat. At dito nagtatapos ang kwento ni na Lucas at Mariel. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paglalakbay na puno ng matitinding emosyon. Mula sa sakit ng pagtataksil, sa hirap ng pagsisisi, hanggang sa init ng pagpapatawad, bawat salita ay isinulat na may pag-asang maantig ang inyong mga puso at makapagbigay ng inspirasyon. Ang kwento ni na Lucas at Mariel ay isang paalala na ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa tapang na aminin ang pagkakamali at sa lakas na magsimulang muli. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang pagpapatawad ay isang regalo, hindi lang para sa taong pinatatawad, kundi para na rin sa sarili nating nagpapalaya. At higit sa lahat, ito ay isang pagpapatunay na ang pag-ibig ng isang pamilya, gaano man ito subukin ng tadhana, ang siyang mananatiling pinakamatibay na pundasyon ng ating buhay. Sana'y may aral na tumatak sa inyong isipan at may pag-asang pumuno sa inyong mga puso. Ngayon, nais kong marinig ang inyong boses. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Anong aral ang pinulot ninyo mula sa paglalakbay ni na Lucas at Mariel? Mangyaring iwan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat isa ay aking babasahin at pahahalagahan. Muli, ang aking taus-pusong pasasalamat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.